Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Ako ay tumitestigo na walang Diyos na kapag-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay tumitestigo na si Propeta Muhammad ay huling sugo mula kay Allah. Allahu Akbar. Welcome to Islam. Gusto ka na. Simulan ang aming siya. Welcome sir. Welcome to sa inyo mga kapatid. Napakabiyaya mga kapatid ngayon, alhamdulillah, Muslim na dapat na magbibigyan dito ng mga kasi pagkakis ko na dito rin meron kasi kanina i-object meron kami meeting dyan group by next week tapos kinama so sasuggest kami sasuggest ako ng panglagayan ng kita sa verification sa meeting 5 at saka siguro sa para naman ako ang Tagalog para Muslim para kasi ito ay mga kasi Nag-request din kami ng whiteboard. Saka para sa ay siya para at least kahit ang bakit niya kung makapag-lecture tayo dito. Makapag-pasok. Ganun ba matapos ng sala mayroong may araw na pwede mag-lecture dito para at least maturuan din sa magsasala, maturuan sa mga magsasala. And then at the same time, sabi nga, ito tatandaan ko. Sabi sa hadith na hindi umaatake ang ulo sa nag-iisang tupa. Sa maramihan tupa, sorry. Ang hindi umaatake ang ulo, yung oso, yung aso. Hindi siya umaatake sa maramihang lupa na magkakasama. Umaatake ang ulo sa nag-iisang lupa. Ikinulbalik ito na kahulugan, hindi makakalapit ang syaitan sa maramihang magkakapatid sa pananampalataya lalo na nag-uusapan ng ako. Pero pag ang isang Muslim na nag-Muslim siya at siya ay hihiwalay dito na ngayon maatake ang syaitan, kaya ikaw ngayon ay hindi na nagsasala, ikaw ay ganito lang ginagawa mo kasi humihiwalay ka sa jamaah ng mga Muslim. Subhanallah, tignan ninyo, naandito tayo ngayon, pinag-uusapan natin ang Allah, pinag-uusapan natin ang pagpasok ng Jannah, pinag-uusapan natin ang kabilang buhay, pinag-uusapan natin ang buhay na reliyon. Sa tingin nyo kaya ang syaitan makakalapit? Hindi. Subhanallah. Ngayon, ang mga Muslim, nagkukwentuhan din sila ng pamumuhay ng isang tao. Pero tatandaan ninyo, pag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makuha sa mga tao na maalam na may marunong sa Islam, wala kayong maririnig kundi mga dikir. Subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yan ang maririnig niyo. Bakit? Sinabi sa Islam na habang binabanggit mo ang Allah, inaalala ko ng Allah. Subhanallah. Kaya dito, sabi nga matutuyo ang ating dila sa kakabanggit para sa pagbigay nila. Normal tayo mga tao, Pilipino, nagbibiruan, pero makikita ninyo ang biruan ng hindi Muslim at biruan ng mga Muslim. Diba? Andun pa rin yung pagrespeto, yung pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang marami lupaan nagsasama sa mga Muslim.
So, alhamdulillah, unang-una, mag-group Derek at mag-group sa inyo, mga kapatid. Welcome sa Islam. At yan ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ninyo. Sabi nga ganito siguro kung nasa Pilipinas kayo, kahit sino, at bibigyan kayo ng pagkakataon ng mundo, hindi niyo piliin ang Saudi Arabia. Sabihin sa inyo, saan nyo gusto pumuntang bansa? Sige, mamili kayo para makapagtrabaho. Hindi kayo pipiliin ng Saudi Arabia. Siguro daw pipiliin nyo, Europe. Punta kayo ng Australia, Canada, America. Bibigyan kayo dito. Pero bakit dito kayo napunta sa Saudi Arabia? Dahil meron plano ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nyo malalaman na kayo ay Muslim sa Saudi Arabia. Dito kayo na itama ang tamang pananampalataya, kayo na kayo ay Muslim. Allah. So, alhamdulillah, huwag nyo sasayanin ang pasok sa Islam, huwag nyo sasayanin ang pagiging sa Muslim, dahil napakaganda ito ang pinaka-the-best. Sabi nga kung tayo dito sa mundo ito ang buhay natin, pero mayaman tayo sa kabilang buhay ng Muslim tayo. Tayo ang pinakamayaman sa kabilang buhay. At yung mga tao, mga bilyonaryo na dito, na nahihiga sa pera, na walang problema sa pera, pero wala sa kanilang Islam, sila yung nakakawawa sa kanilang buhay. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 So, magkakapit, naman ako kayo. Naman ako kayo. Ano mo na? Unti-unti. Hindi naman yan agad-agad Meron na. mga brother dyan na Islam, subhanallah, ito na yung pinaka-the best na magiging desisyon. Kaya kita nyo mga kapatid, bakit binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanya-kanyang pag-iisip? Kanya-kanya. Bakit? Bakit hindi yung isip ng tatay natin para sa lahat ng anak niya at asawa niya? Bakit? Binigyan tayo ng tamang pag-iisip para tayo ay mag-desisyon ng sarili natin. Diba? Kaya pala ito sinasabi from the start, I'm Christian by force. Kasi bakit by force? Wala namang nagkano sa akin Basta pag silang ko sa mundo, Muslim at Christian na ako Di ba? By force. Wala akong choice. But now, I'm Christian, I'm Muslim by choice. Di ba? Choice ko to Di ba? Ako na pumili. Kaya ngayon, ayaw yung nasa Islam, huwag natin sasayahin. May tanong. Tulad nung sinabi ko kanina, mga party-party na bawal mag-titid ang Islam. Birthday, Christmas, New Year, Valentine's. Waalaikumsalam. Bawal yun. Bawal celebrate yun. Okay, alam mo ba pag nabanggit ko kanina yan kasi bakit ko nabanggit kanina yan para lamang maibigay ko yung istorya na gusto kong ibigay sa inyo dahil sa pamumuhay ko natin. Kaya naman ko yan. Pero yan kanyang topic, yan ay medyo mabigat sa mga Muslim. Kasi yan ay merong pinapaliwanag sa tamang pamamahala. Pero ganito, tinanong ko na rin ito. Okay, tinanong mo na. Ang bagong Muslim na galing sa Christianity, alam natin kahit ako, alam niyo ba nasa Kristan ako? Kaya Ako sa Kristan ako ng simbahan. Since maliit na elementary ako sa Kristan ako, kasama ako ng pare. Ngayon, meron tayong pamumuhay sa dating natin buhay sa Pilipinas, na Christianity, na naandyan yung lahat na kung ano meron. Ano meron Ang bawal lang sa atin, huwag kang papatay, huwag kang mangre-rape, huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng ano-ano. Yun lang, pero bukod doon, free. Pero sa Islam, sa iba. Bakit? Ngayon, sabi mo sa akin, bawal mag-birthday. Bakit birthday? Bakit bawal mag-birthday sa Islam? Sa Islam, hindi isineselebrate birthday kasi hindi sinelebrate ito ng mga unang taong propeta. Even Jesus Christ hindi na-celebrate. Even lahat ng propeta, even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na-celebrate ang birthday.
Ngayon, ano pa ang mga kapaliwanagan? Ang kapaliwanagan dito, ang birthday ay nanggaling sa mga European na tao. Yung mga dating mga unang tao sa Europe. Okay? Bakit? Tingnan mo, ang birthday sa paniniwala nila, noong unang panahon, paniniwala nila, kaya na-invento ang birthday. Ang birthday ay umaabot ng edad mo. Dumating ang edad mo ngayon, siselebrate ka nila. Ang kanilang pananaw na ang taong nagbe-birthday sa oras na yun ay kukunin ng devil. Merong bibisitang devil para sa kunin. Kaya ang ginagawa ng mga tao unang panahon noon, sila ay naghahanda, nagpapakain, nag-i-invite ng maraming tao para bantayan yung nag-birthday. Pansinin mo sa Pilipinas, pag nag-birthday, yung tao, labas-masok, ang dami, nagpapakaroke, hanggang sa abutan na ng ating gabi. Yung iba naglalasing pa, ang daming tao. Kasi yun yung pananaw ng mga unang panahon. Binabantayan nila yung nag-birthday. Okay? Ngayon, bibigyan pa ng cake. Nagbibigay pa ng cake. Ang cake is diba? Ngayon na lang nauso ang cake na kudrado. Pero dati, simula ang cake pabilog. Ngayon, ang cake is bilog. Bakit bilog? Kasi unang panahon, isinumbolize ng mga tao noon, pagan, ang mga pagan na tao, ibig sabihin ng pagan, yung mga sumasamba sa mga rebulto. Sila yung mga pagan. Kaya isinumbolize nila yung cake na bilog sa buwan. Bilog, lalagyan pa ng kandila. Sabi nila, yung nagbe-birthday, lalagyan mo ng kandila, ikaw ay magwiwis. Humiling ka. Pagkatapos mo humiling, hinihipan mo. At hanggang ngayon, ginagawa yun. Dahil ang kanilang pananaw na pag hinipan mo, pagkatapos mo magwis, yung usok ng kandila, siya ang magdadala sa Diyos. Ito ay hindi pinaniniwala ng Islam. Ang tawag dito, shirk. Hindi pinaniniwala sa Islam yun, subhanallah. Ang shirk is pinakamalaking kasalanan sa Islam. Hindi pinaniniwala yun. Kasi bakit? Usok magdadala sa Diyos ng dasal mo, samantalang tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng propeta kung paano magdasal para sa Kanya, hindi usok. Hindi yung cake na bilog. Kaya, inimbento lamang yung birthday nung simulang mga pagan tradition. And then, sinasabi, nagpapalawal ng Islam, na habang nagbe-birthday ka, papunta ka na sa kamatayan. Diba? Habang mo tumatanda ka, nagkakaedad ka, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, sineselebrate mo yun. Diba? Subhanallah, kaya hindi sineselebrate ang birthday sa Islam. Sabi ko nga sa'yo, kaparesyon lang din ako dati. Dati nag-iimbita din ako. Pero sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sami'na wa ata'na. Ibig sabihin, narinig ninyo at kayo ay sumunod. Simple as that. Bakit? Simple as that. Sinabi ng Quran eh. Di ba? Ngayon, yun ang doon. So, sa akin, bilang isang dating hindi Muslim, nung narinig ko yun, wala nang question. Tapos, siguro hindi na rin masama na ilang birthday na bang ginawa kung walang nabuhay ka. Enough na yun. Pinagbawalan ka na ngayon. Di ba? Walang iniiwan niya sa ganito eh. Kung ikaw ay nagdadrive ng isang sasakyan, na wala kang makikitang traffic light isang man sa daan, at ang lahat ng sasakyan is kanya-kanyang diskarte, hanggang sa pupunta ka ng Madina o ng napakalayo, puro walang traffic light. Sa tingin ko kaya, ikaw ay makakasurvive kung walang traffic light. Hindi, di ba? Ngayon, ang bawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at saka bawal na Propeta Muhammad SAW doon sa kanya mga pinapaliwanag. Yung bawal na yan yung traffic light natin sa mundong ito na masasabi natin na, oops, huwag mong gagawin. Ngayon, kung walang traffic light, pagdating sa kabilang buhay, kakatok ka sa pinto ng Jannah sa paraiso at sasabihin sa iyo ng mga anghel na hindi ka pwede pumasok kasi bakit? Napakadami mong nilabag na mga kasalanan kung nasa punto ka. Sasabihin mo, teka, ano bang kasalanan ko? Wala pa nagsabi sa akin, bawal pala yun. Ngayon, sa Quran, bago pa lang
lang nakagawa ka, alam mo na kagad na haram, bawal na. Hindi mo gagawin. At kung susundin mo ang lahat ng bagay na pinagbabawal ng Quran at saka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malalampasan mo at makakaabot ka ng paraiso at pagpasok doon, pagdating doon, papapasok ka. Bakit? Nagawa mo na avoid lahat ng mga kasalanan. Subhanallah. So ngayon, yate, sabi mo, diba? Christmas, New Year. Okay, Christmas, ito ay nanggaling sa Jesus Christ. Diba? Papasok na naman dito yung shirk. Ang shirk ay pinakalaking kasalanan, yung paniniwala ng mga pagan. Okay? Shirk. Si Jesus Christ ay hindi pinanganak noong 25. Pangalawa, hindi sinelebrate ni Jesus Christ ang birthday. Kaya nga sabi ko nga sa iyo ngayon, ang nag-birthday ng 25 ay si Jesus Christ. Ang nag-birthday ng 25 ay si Mitra, Son of God. Noong unang panahon ng mga European tao, ikinumpet lamang na Jesus 25 pero hindi si Jesus Christ ang nag-birthday ng 25. And then, sabi ko nga kanina, hindi sinusunod ng mga Muslim yung invented na celebration na nanggaling sa European. Hindi. Okay? Ngayon, sabihin natin, okay, Jesus Christ, bakit nakakonekta naman yung New Year? Wala naman New Year, di ba? Okay. Ang New Year naman, hindi rin sineserve ng mga Muslim. Bakit? Ang New Year kasi, sinembolize, kinuha sa pangalan ni Janus. Si Janus, kung makikita mo, itype mo sa Google, dalawang mukha niya, isang past at saka isang future. Kaya kinuha yung Janus sa January. So, ibig sabihin, may shirk na naman doon, hindi ka pwedeng sumama sa celebration na yun kasi kinuha yun ng mga taong pagan noong kapanahon na. Valentine's, bakit hindi pwedeng Valentine's? Kinuha yun sa Saint Valentine sa isang pari na kinulong. Dahil kinakasal niya yung mga sundalo ng panahon na pinagbawal na hindi pwede ikasal ang mga lalaki dahil kailangan ng mga lalaki dahil kailangan ng gera. Pag nag-asawa yan, hindi nila magagamit. Kinakasal niya. Ang ginawa ng gobyerno, kinulong sa St. Valentine. Ang pangalan niya, St. Valentine. Ang kasanamatay siya sa loob ng kulungan dahil siya ang nagkukulong ay nagkakasal sa mga may asawa, mag-asawa. Kaya nga nagkaroon ng puso-puso doon na nanggaling yun. Kinuwin, Santo Valentine's. Hindi naniniwala ang mga sa mga santo. Hindi papasok na naman doon na shirk. Di ba? Yung pagsampa sa mga pagan. So, hindi pinakayaan. Ngayon, alam natin na sa isang tao na pinanggalingan ng Kristiyano at ito ngayon sa Islam, pinagbabawal to, paano ko magagawin to? Paano ko ba siya ay makakita? Una-una, kung ikaw ay naniniwala kay Allah at may tiwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng bagay na nasa Quran at ang kanyang utos, yan ang nakakapagpasok sa isang paraiso. Why not? Bakit hindi? Bakit hindi ko tatalikuran lahat? Subhanallah. Diba? Ngayon, yung pamilya ko sa Pilipinas birthday sila, yung mga ko, yung asawa ko, paano yan, mag-uwi ako ng Pilipinas, ganito. Kaya nga, napakahalaga sa isang Muslim na bago yakap sa Islam, o ikaw pinanganak sa Islam, na meron kang sariling kaalaman. Meron kang sariling knowledge. Bakit? Once na ikaw ay nakarating sa lugar at nakapunta ka sa isang lugar, makauwi ka sa iyo, na ikaw lang ang Muslim, paano may implement ang turo ng Islam sa kanila? Unang-una ganito, kung meron kang kaalaman at umuwi ka ng Pilipinas, Muslim ka, hindi ka po pwede magsabi na, ayoko nang baboy sa harapan ng lamesa kasi haram yan, bawal sa Islam yan. Hindi mo sila pwede kontrolin dahil hindi naman sila mga Muslim. At hindi mo pwede ipakita yung pagkasyadid mo o yung pagkaka-strong na Muslim ako, hindi mo pwede gano'n kasi bakit? Hindi mo pwedeng gawin mo kasi lalayo ang puso nila sa iyo. Lalayo ang puso sa Islam. Pasabihin sa'yo, nag-Muslim ka na, naging ganyan ka na. Di ba? So hindi mo pwede. So, pag dumating ka sa bahay ninyo, ikaw pa rin yung kanilang tatay, ikaw pa rin ang kanilang anak, umuwi ka, i-welcome mo sila, kung paano ka nabubuhay dati, gawin mo yun. Kaya lang, nandun na yung limitasyon mo. Bilang sa Muslim. Naglagay sila ng sinigang na baboy sa lamesa. O pa, o tatay, paborito mo to. Hindi ka dapat magalit.
Hindi ka dapat magalit, hindi mo sila pwede sigawan, hindi mo tatapon, hindi ka kakain, hindi. Kasi bakit? Pakita ko sa kanila na nauupo ka sa lamesa, kumain ka, pero dahil nga meron kang knowledge, meron kang kaalaman, doon magsisimula yung daawa mo sa kanila para maipaliwanag kung bakit na hindi ka nakakain. Di ba? So habang kumakain kayo, na ipapaliwanag nyo sa kanila kung bakit. Pero yung ipagbawal na, o anak, o asawa, huwag ka nakakainan, hindi mo pwede, bakit? Hindi nila naiintindihan eh. Huwag mo silang ibibigyan ng stricto. Pero ikaw, as a Muslim, alam mo, hindi ka kakain. Ngayon, sabihin nila, teka, haram yan kasi magdumi ang baboy, kakain ako. Bakit? Hindi naman tatalon yung uod dun eh. Kasi ang baboy kasi, hindi mo alam, na mayroong mga typeworm. Ang typeworm ng baboy, kasi manipis ang sinulid. Na kahit na pirutuhin mo, iihawin mo, pakuluan mo, gustong-gusto ng typeworm, yung mainit kaya hindi namamatay ang typeworm na nasa baboy. Kaya makikita mo, kung yung mga Muslim dito lalagyan ng baboy, buwang balik na sikmura. Kasi bakit? Ang dumi, kung makikita nyo, naggagalawan sa loob. Kahit pinutuin pa siya, sa sabaw gumagalaw yun, hindi na nakikita ng tao. Ngayon, alam mo na, hindi ka kakain, pero papaano ang pamilya mo, hindi nila naiintindihan, kaya kailangan meron kong kaalaman para maipaliwanag sa kanila. Kung maaari, huwag na kayong kakain kasi ganito yan. Dahan-dahan. Yes, step by step. Pero gradual yan. Katandaan natin, wala sa atin ang pagmumuslim ng bawat isa. Kahit pa ikaw ang tatay, hindi mo sila pwedeng, kailangan Muslim ka hindi. Kasi, even Prophet Muhammad SAW, siya ay nag-relay lang at nagbigay lang ng message sa tao. Ang trabaho ng isang Muslim, maibigay mo lamang ang tamang kapaliwanagan, ang message of Islam, that's it. And Allah subhanahu wa ta'ala ang magbubukas ng puso ng isang tao sa iyong ibinigay na kapaliwanagan. Iwala sa atin. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nga niya napag-Muslim yung mga kamag-anak niya, pati yung uncle niya, hindi napag-Muslim eh, namatay ng gano'n eh. So wala sa kamay ng bawat isa. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sabi ko, wita ng Pilipinas, nasa magandang attitude at pamumuhay ng isang Muslim. Ang ipakikita lang sa kanila. Una, bago mo dawahan sila, bago mo sila pakitaan, sarili nila. Pag nakita nila na ikaw ay maayos na tao at Muslim, subhanallah, na alam nila ang tatay ko mabait ito da, mabait siya, ganito. Pero mas lalo bang naging mabuting tao nilang Muslim, yun ang dawa sa kanila. Napakasita. Di ba? Dawa, yung pagtuturo, yung pagkikip, yung pagpapaliwanag sa Islam, yung pag-i-invite sa Islam. Yes. So, ang isang Muslim, inubliga, katulad yan, mga Muslim tayo, alhamdulillah, bawat isa sa atin ay inubliga at may trabaho na magdaawa o magpaliwanag. Ipaliwanag ang Islam, ang kabutihan ng Islam, kung ano ba ang kagandahan ng Islam, obligado natin yun sa bawat isa. Ngayon, ang tanong dito, kung questionin ba tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay? Yes. Kung questionin tayo. Bakit? Hindi tayo nagpaliwanag eh. Hindi tayo nagsalita eh. Isasabihin na, wala akong kakayahan magsalita eh. Paano kasabihin? Hindi mo kailangan maging scholar o maraming kaalaman. Yung masabi mo lamang sa isang kasama mo na isang hindi Muslim na, alam mo ba ang Islam? Tinutulog ng isang Diyos lang. Yun lang alam mo eh. Daawa yun. At hindi ka ko questionin na subhanahu wa ta'ala sa harap ng hukom. Kasi bakit? Kahit na yun lang ang alam mo na i-share mo doon sa kasama mo. So hindi pwede sabihin na wala akong kaalaman, wala akong kakayahan magsalita. Hindi. Alam ko na alam ninyo na ang Allah ay nag-iisa lang. Ang Diyos na sinasamba ng mga tao, isa lang, Muslim lang, Allah. So kung halimbawa may kasama ka, nasabihin ko na ang sinasamba ng mga Muslim ay si Allah, isa lang siya, walang iba. Yan ang paniniwala ng mga Muslim. Daawa yun. Subhanallah. Ngayon, kung totally talagang hindi ka nagdadaawa, kahit na alam mong Kristiyano to, hindi ka nagpapaliwanag, question ka na sa pagkaan. Okay? Kaya sa alit mga kapatid, hanggang nandito kayo sa Saudi Arabia, kayo sa Pabulang Pilipinas, napakahirap yung makakuha ng pagtitipon-tipon, maliban na lamang kung dadayuin mo ang pag-aaral. Uwi ka sa inyo, saan lugar ka,
wala ka nang mapuntahan ng masjid, wala kang makuha mag-aaral. Samantalang nandito sa Saudi Arabia, meron ganito, ang lapit, libre, napaka-komportable. Samantalin nyo pag-aaral. Samantalin nyo pagkuha ng kaalaman. Dahil darating ng oras, na uuwi ang bawat isa, hindi tayo magkakasama, alam mo kung paano mo gagampanan una sa sarili mo at sa pamilya. May mga tanong galing sa labas, alam mo sa buhay. Okay? Kaya kapatid, yung sinasabi mo kanina, na lahat ng mga bagay na pinagbawal sa Islam, hindi makakatulong sa atin. Ang hangad ng bawat isa, Jannah o Paraiso. Yun ang pinaka-the last place na titirahan natin. Party, New Year, matatapos yan, magkakainan lang, tapos na. Pero nakagawa ka ng kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kamumuhihan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano naman po yung nadalaw ko sa puntod? Patay ng papa ko. Okay. Nadalaw ko sa puntod. Tapos, nakasanayan na sa, kung magsisindi lang ng kanila sa pagdala ko ng puntod. Yun ba'y... Okay, bilang mga Muslim, dito kasi, may mga nakalibig dito, hindi pamamaraan ng Muslim ang pagturo ng kanila. Sabi ko nga sa'yo, yung mga gawain na ganyan, yan ay mga gawain ng non-Muslim Christianity. Okay, ngayon, sabi ko nga ngayon, paliwanag ko, kung ikaw ay naging Muslim na tinanggap mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng mga bagay na ginagawa natin from the past, iiwanan natin lahat yan. Walang basis. Ngayon, sabi ko nga, uwi ka, may namatay, pwede kang pumunta sa libingan, pero huwag kang tutulong ng kanila. At hindi ka na rin pwedeng magdasal sa libingan. Kasi bakit? Pinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na isang Muslim, ipagdarasal niya ang hindi Muslim na nakalibing. Pero pinayagan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na isang Muslim pagdasal ang kanyang pamilyang hindi Muslim na buhay. Ya Allah, yung mga anak ko, yung mga asawa ko, buksan mo ang kanilang mga puso sa Islam, huwag mo sila papabayaan, insya Allah makasama ko sila sa Islam, pwede, hanggang buhay. Pero pag sila'y binawalan ng buhay, hindi na po pwede. Okay? Pupunta ka ng libingan, pwede kang dumalaw, pero hindi mo pwede ipagdasal siya, hindi mo pwede magturo ng kandila, hindi ka pwede magdagay ng bulaklak, kasi sa Islam hindi ginagawa yun. Pwede ka bumisita as bisita. Bisitahin mo siya, nandiyan ka. Pwede mo linisin, kung gusto mo linisin, wala problema, maglinis ka. Pero bukod doon, wala ka na ilalagay. Gusto mo tulungan ng upuan, upo ka doon, tambay ka doon, okay lang, wala namang karap doon. Ha? Ngayon, kung ang namatay is Muslim, pwede kang magdasal sa kanya kasi Muslim siya. Pwede mo siya pagdasal, Ya Allah, kung ano man ang kanyang mga nagawa, patawarin mo siya, Ya Allah, pasulit mo siya ng Jannah. Pero pag ikaw ay nagdasal, tumingi ng awa kay Allah, huwag kang haharap sa libingan. Huwag kang haharap, nandito siya, gawin na hindi. Haharap ka sa Makkah. Kung nasaan ang Makkah, doon ka haharap, doon ka hihingin ng kibla. Ngayon, sa Pilipinas, patandaan nyo, uwi ka ng Pilipinas, ang Makkah, kung nasaan ang lubugan ng araw sa atin, doon ka haharap. Bawa, dito lubugan ng araw, dito lubugan ng araw. Huwag na huwag kang sasakto sa may lubugan ng araw, konti balik pa ng konti. Konti lang. Nandoon, nakatapat ang kibla o Makkah. Okay, doon ka haharap. At doon din kayo magsasala sa oras ng sala, doon sa lubugan ng araw. Kasi ibig sabihin, hindi tayo nagsasala sa araw, ha? Nagsasala tayo dahil yung araw na lubugan, nakatapat doon ang Makkah. Nandun ang Makkah. Sa atin, sa Pilipinas, ha? Sa akin, ganyan. Araw na ako. Oo. So ngayon, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pagpunta doon, yun naman. Ngayon, yung mga bagay na ganyan, yung paliwanag ko sa inyo, tututusin ng advance na yung lecture na yan kasi yan ay sa mga topic na, ibang mga topic yan. Pero ganun pa Hindi man. naman yung itanong mo kasi nga, nabanggit ko nga. Oo. Naging normal na yung pagkagawian pa na. Oo. Basta kapatid, tatandaan niyo, basta kung nakuwi ka ng Pilipinas, dapat nasabi mo nga, para hindi kayo magkaroon ng kasalanan na ligaw, mas magandang merong mga nakabaon na kaalaman. Yun nga rin. Tulad namin bago. Ngayon, ngayon total na nasabi mo yung pagpunta sa libingan, iduduktan ko yung ang isang taong namatay na Muslim. Ililibing na siya,
Bawa isang Muslim na siya. Gusto kong malaman nyo na pag hindi ang Muslim, halimbawa, Muslim tayo na, alhamdulillah, pag hindi mo ginampanan ng tama ang Islam dito sa mundo nito, at nagpabaya ka, kahit pa ikaw ay Saudi, kahit pa ikaw ay Abdurrahman Abdulaziz ang pangalan mo, dito ka original o kahit ka Mindanao ka, pag binawian ka ng buhay, at hindi mo nagampanan, hindi mo masasagot ang tatlong katanungan sa libingan. Meron tayong tatlong katanungan. Hindi lang mga Muslim, lahat ng tao ay mayroong katanungan sa libingan. Pagkatapos kang ilibing, lalakad na yung mga taong palayo. Ito'y shortcut na lang ha, kasi may kabuuang lecture yun. Pagtalikod na ng mga tao, yung taong nakalibing sa ilalim, naririnig niya yung yabag ng mga tao at yung sinasabi nila naririnig niya. Bakit? Kasi binalik niya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Allah insyaAllah ya Rab na ipabigkas sa atin, mabigkas natin sa oras na tayo itatanangin ng dalawang anghel. Ang pangalan ng dalawang anghel sa libingan, si Nakir at saka si Munkar. Sila yung dalawang anghel na naka-assign sa buong mundo na paano sila pupunta at lumilipat sa mga taong namamatay. Ganon sila kabilis. Mabilis pa sa isang mata ang pagdating nila. Sila yung magtatanong dahil tayo. Imagine nyo na lamang, patayin natin yung aircon, patayin natin ang ilaw, sara natin lahat dito, madilim, itatali ka dito, nakabalundong ka dito, lahat. Lalagay ka dyan ng 2 araw, 3 araw, nandyan ka lang nakatali ka. Kung anong nararamdaman mo, hindi ka makakilos, pero naririnig mo may tao, nararamdaman mo mainit, gano'n sa libingan. Subhanallah. Dahil hindi tayo patay. Patay tayo pag tayo ay binawian ng buhay, nililinis tayo, piniprepare tayo paano tayo libing, patay. Kasi bakit? Kinuha ang ating kaluluwa at ibinakita kay Allah subhanahu wa ta'ala sa 7 heaven. Kaya ang mga Muslim, within 24 hours, kailangan mailibing kasi bakit ibabalik ang kaluluwa. Pag hindi ibinalik ang bakit babalik ang kaluluwa? Pag hindi ibinalik ang kaluluwa, paano mo mararamdaman yung kaparusahan sa libingan? Paano mo mararamdaman yung mga katanungan? Kaya ibabalik yung kaluluwa mo. Kaya yung mga Kristiyano na namatay at ibinuburo ng 3 araw, 4 na araw, 5 araw, hindi maibabalik ang kaluluwa niya kasi nandun pa sa labas. Ang kanyang kaluluwa ay hawak ng mga anghel nandiyan lang sa paligid. So ang mga Muslim, within 24 hours, kailangan mailibing kasi ibabalik ang kanyang kaluluwa, kanyang ruh. Pag naibalik na yan, mararamdaman mo na ngayon na masikip. Kasi nakatali ka eh. Nakabalot ka eh. Naririnig mo, mainit, nasisikipan ka, pero hindi ka makagalaw. Hindi ka makasigaw, hindi ka makakapagsalita. Pero alam mo, madilim. Pag nawala na yung mga naglibing sa'yo, dapat yung dalawang angin. Sinakira ka kasi mukha. Tatawagin ka. Lumabas ka niya. So, hatakan na nila, pauwi ka nila sa libingan mo sa daw. At walang nakakakita kung hindi yung mga hayop na nag-iiyakan. Pansinin nyo, sa gabi minsan may umaalulong na aso, may umiiyak na puso sa tanghali. Pero bakit? Sila lang ang binigyan ng pagkakataon na makarinig at makakita sa nangyayari. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, kung alam nyo lamang na ang kaparusahan sa libingan ay napakatindi, hindi nyo ililibing ang maamahan sa buhay na kayo. Ngayon, pag naupo ka na, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, yung dalawang anghel na ito ay mayroong daladalang baso, yung pamalo, malaking baso. Ngayon, ang basong ito, sinabi sa atin na pag ihinampas ito at pinalo sa mayong volcano, magpupulbos ang mayong volcano sa lakas nito. Unang tanong, tatanungin ka, man rabbo, Muslim ako, sinabuhay ko yung Islam, may takot ako kay Allah, nagsasalamat ng 5 times a day, ginampanan ko ng tama, nagpakabuti ako, sinundan ko ang Quran,
Lahat ginampanan ko, masasagot ko, man rabbuka, Allah. Ang kahulugan ng man rabbuka, sinong Diyos mo? Sagot ko, diba? Ngayon, kung ikaw naman ang Kristiyano, man rabbuka, sinong Diyos mo? Pwede sabihin na, Jesus. Pwede sabihin na, hindi ko alam. Hindi mo alam eh. Ngayon, Muslim naman, na hindi na ginampanan ng tama ang Islam at nagpabaya sa mundo ito at ginawian ng buhay, kahit pa Muslim ka at kahit kabisaduhin mo pa sa mundo ito ang sagot habang nabubuhay ka, pagdating doon, hindi mo rin siya masasagot. Anong gagawin ng angel? Ipapalo sa iyo yung malaking maso at lulubog ka sa pinaka-ila-ilalim ang naaabot mo yung init ng impyerno. Subhanallah. Uhugutin ka ulit? Upo. Pangalawang tanong. Man nabiyo ka? Sino ang propeta mo? Muslim ako, nag-aral, Muslim ako nagpakabuti, Muslim ako naitakot kay Allah, nagsasalamat ng 5 times a day, nagpakaayos ako ng Muslim. Man nabiyo ka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, siya ang propeta. Ngayon, Kristiyano, kilala mo nila ang propeta? Hindi. Sino ang propeta mo? Sasabihin, Jesus Christ din. Muslim na hindi na siya nabuhay ang kanyang pamumuhay. Ang dami ng kasalanan, papaluin siya, bulog ulit. Hatak ulit. Pangatlo, mandino ka.